Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon ay tatalakayin natin ang fantasy animated movie na Coco. Ihanda na ang sarili dahil sisilipin natin ang isang makulay, emosyonal at di malilimutang kwento tungkol sa pamilya, alaala at musika. Tara na at samahan ninyo akong balikan ang kahanga-hangang pelikulang ito. Sa bansang Mexico, may isang batang nagngangalang Miguel Rivera. Bata pa lang siya, alam na niyang kakaiba siya. Hindi dahil sa itsura o sa talento, kundi dahil sa kwento ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, tila ba isinumpa ang kanilang lahi. Noon pa man, nag-ugat na ang lahat sa kanyang dakilang lola na si Mama Imelda. Si Imelda ay isang matapang at masipag na babae. Nagmahal siya ng isang musikero, ngunit iniwan sila nito para habulin ang kanyang pangarap. Naiwang mag-isa si Imelda kasama ang anak nilang si Coco. Sa sakit at galit, ipinagbawal niya ang musika sa kanilang pamilya. At mula noon, imbes na tugtugin at awitin ang namayani, paggawa ng sapatos ang naging tradisyon ng mga Rivera. Lumaki si Miguel kasama ang kanyang mga magulang, mga tiyo, tiya, at higit sa lahat, ang istriktang abuelita Elena, anak ni Coco. Kasama rin nila ang pinakamatanda sa pamilya, si Mama Coco, na halos wala nang naaalala. Mahigpit ang abuelita sa pagbabawal ng musika dahil sa sama ng loob na iniwan ng kanyang sariling lolo noon. Ngunit iba si Miguel. Sa puso niya, nananabik siya sa tugtugin at awit. Ang kanyang pinakamalaking idolo ay si Ernesto de la Cruz, isang tanyag na mga awit at gitarista na umangat mula sa wala. Pinakamalaking hit ni Ernesto ang kantang Remember Me. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, isang trahedya ang naganap. Nadaganan siya ng malaking kampana habang nasa entablado. Isang araw, ikinuwento ni Miguel ang lahat ng ito sa isang mariachi sa plaza. Sinabi ng musikero na may paligsahan sa musika para sa Dia de los Muertos. Binigyan pa niya si Miguel ng gitara para subukan, ngunit nahuli sila ni abuelita. Galit na itinaboy ng matanda ang musikero at pinagbawalan ulit si Miguel. Nang sumapit ang selebrasyon ng Dia de los Muertos, naglaro si Miguel kasama ang kanyang asong kalye na si Dante. Habang nagkakagulo, nadisgrasya ang litrato sa kanilang ofrenda, ang altar para sa mga yumao. Doon nakita ni Miguel ang litrato ni Imelda at ni Batang Coco. Kasama ang asawa ni Imelda na nakatagong ang mukha. Napansin niyang hawak ng lalaki ang gitara na eksaktong katulad ng kay Ernesto. Dahil dito, naniwala si Miguel na apo siya ni Ernesto. Nagmadali siyang pumunta sa kanyang tagong lugar kung saan niya tinatago ang kanyang mga gamit at poster ni De La Cruz. Ngunit nahuli siya ng pamilya. Sa matinding galit, winasak ni abuelita ang gitara ni Miguel. Umiiyak, tumakbo siya palayo at nagpasya na ayaw na niyang makiisa sa pamilya o sa kanilang ofrenda. Sa kanyang paglayo, nagtungo siya sa puntod ni Ernesto. Doon, kinuha niya ang gitara ng idolo at tinugtog ito. Biglang lumiwanag ang paligid, ngunit nang subukan siyang lapitan ng mga bantay, napansin niyang dumadaan sila sa kanyang katawan. Naging multo siya sa paningin ng lahat, maliban kay Dante na patuloy siyang nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog siya sa isang bukas na libingan at doon, isang kalansay na babae ang humila sa kanya palabas. Sa gulat ni Miguel, puro kalansay ang nakapaligid, mga kaluluwang tumatawid mula sa mundo ng mga patay para bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay. Doon niya nakilala ang ilan sa kanyang mga ninuno, sina Tia Rosita, Papa Julio, Tia Victoria, at ang kambal na sina Tio Oscar at Felipe. Napagtanto nila na hindi makatawid si Imelda papuntang mundo ng mga buhay at nagpasya silang dalhin si Miguel upang ayusin ang lahat. Tumawid sila sa tulay ng mga petal ng cempasúchil, ang makukulay na bulaklak ng mga patay. Doon naman ipinakita si Hector, isang kalansay na desperadong makatawid. Nagbihis pa siyang parang si Frida Kahlo para makalusot, ngunit dahil wala ang kanyang larawan sa ofrenda, hindi siya pinayagan at agad siyang nahuli ng mga gwardya. Sa kabilang panig, galit na galit si Imelda. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya makatawid. Nang suriin ng mga tauhan, natuklasan nilang hawak pa ni Miguel ang kanyang litrato, kaya siya nabigo. Bukod pa rito, nalaman nilang kailangang makabalik si Miguel
bago sumikat ang araw o tuluyan na siyang maiiwan sa mundo ng mga patay. Binigyan ni Imelda si Miguel ng basbas gamit ang bulaklak, ngunit may kondisyon. Hindi na siya pwedeng magtugtog ng musika. Bagaman mabigat sa loob, pumayag si Miguel at agad siyang nakabalik. Ngunit imbes na tumigil, muli niyang kinuha ang gitara at tumugtog na agad siyang nagbalik sa mundo ng mga patay. Dahil hindi siya tatanggapin ng kanyang pamilya nang may kasamang musika, nagpasya siyang humanap ng basbas mula kay Ernesto mismo. Kasama si Dante, naglakbay siya. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya kay Hector na nag-alok ng tulong kapalit ng pangako ni Miguel na ibalik ang kanyang litrato sa mundo ng mga buhay upang makatawid din siya. Nagbihis si Miguel bilang kalansay para hindi mahalata. Dinala siya ni Hector sa iba't ibang lugar, kabilang ang ensayo ni Frida Kahlo. Pinahanga niya ang mga artista sa pamamagitan ng musika. Ngunit ipinakita rin ni Hector kay Miguel ang malupit na realidad. Kapag tuluyan ng nakalimutan ng mga buhay ang isang kaluluwa, mawawala ito sa tinatawag nilang huling kamatayan. Naranasan nila ito mismo nang bumisita sila kay Chicharon, isang kaibigan ni Hector na tuluyan nang nawala matapos kantahan ng kanyang paboritong awit. Dumating sila sa paligsahan para sa mga musikero. Sa entablado, buong puso tumugtog si Miguel kasama si Hector at natuwa ang mga manonood. Ngunit natuklasan ni Hector na nagsinungaling si Miguel tungkol sa kanyang pamilya at nagalit siya. Naghiwalay sila at nagpatuloy si Miguel hanggang sa mansyon ni Ernesto. Sa wakas, nakilala ni Miguel ang kanyang idolo. Malugod siyang tinanggap ni Ernesto at nakipagkwentuhan. Ngunit nang dumating si Hector, nabunyag ang isang nakakatakot na lihim. Sila pala ay dating magkasosyo. Gusto nang bumalik ni Hector noon sa kanyang pamilya. Ngunit nilason siya ni Ernesto at ninakaw ang kanyang mga kanta. Ang lahat ng kasikatan at yaman ni Ernesto ay nakamit niya mula sa pagtataksil. Nang malaman ito, ibinilanggo ng mga bantay sina Miguel at Hector. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Miguel na si Hector pala ang tunay niyang ninuno, ang tunay na asawa ni Imelda at ama ni Coco. Siya rin ang sumulat ng kantang Remember Me para sa anak. Sa tulong ni Dante at ng alebrije na si Pepita, nailigtas sila ni Imelda at ng iba pang ninuno. Sa kabila ng matinding sakit ng nakaraan, nagkaisa sila upang harapin si Ernesto. Sa entablado, kumanta sina Imelda at Hector, ngunit nag-ambisyon pa ring siraan ni Ernesto si Miguel. Ngunit bumaliktad ang lahat. Nahuli sa kamera ang kanyang mga kasalanan at nalaman ng lahat ang katotohanan. Sa isang dramatikong pagtatapos, muli siyang nadaganan ng kampana, parang parusa ng tadhana. Habang sumisikat ang araw, unti-unting nagiging kalansay si Miguel at papalapit na ring maglaho si Hector. Sa huling sandali, nagbigay ng basbas si Imelda nang walang kondisyon at nakabalik si Miguel sa mundo ng mga buhay. Pagkarating niya, nagmadali siyang pumunta kay Coco. Habang umiiyak, tinugtog niya ang kantang isinulat ni Hector para sa kanyang anak. Dahan-dahan, bumalik ang alaala ni Coco. Ipinakita niya ang larawan ng kanyang ama, pati ang mga sulat at liriko na itinabi niya ng lihim. Nabuo muli ang alaala ng pamilya. Isang taon ang lumipas. Yumao na rin si Coco at inilagay ang kanyang litrato sa ofrenda. Si Miguel, mas masaya na, may bagong kapatid at patuloy na tinutugtugan ang kanyang pamilya. Sa kabilang buhay, nakatawid na rin si Hector at muling nakapiling si Imelda at Coco. Sama-sama silang nagdiwang habang sa mundo ng mga buhay, ipinagpatuloy ni Miguel ang musika, hindi na bilang pagsuway kundi bilang pag-alala sa kanyang pinagmulan.